Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello brothers and sisters, ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Nanuno ka! Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal! Hi brothers and sisters, kami ang Karine Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal! Hello brothers and sisters, ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal! Good
afternoon po sa ating mga brothers and sisters ngayon na nakikinig. Usapang RM po. No, ang kasama ko po ngayon ang pinakabigate nating bisita. Walang iba kundi si Brother Jan Villaleon. Kumusta, bro? Kumusta? Ayos lang naman. Bigatin kay bugat man. Si Brother Jan Villaleon ay magka-mission po kami from Quezon City Mission. So mo ni mga bigatin na mga missionary sa unang panahon sa Quezon City. Wala pa ito nahati itong mission, di ba? During that time. Oo, isang buong mission pa. Oo. So kami, nagkasama kami ngayon kasi isang importanteng usapan na naman sa atong mga RM natin. Usapang RM. So pag usapang RM, talagang marami tayong magpag-uusapan, mga problema, no? Mga trials, challenges no, sa mission at saka sa pag-uwi natin sa mission. So, yan talaga yung buhay. Pag-usapan natin yan. Yung experience ng ating kasamang si Brother Jan Villaleon. Ngayon, sa ating mga brothers and sisters na nakikinig, paki-like at share sa ating video po ngayon. Medyo madilim yung video natin. Pwede natin, ilak muna natin ha. Unti lang. Sa ating pagbabalik po, mamaya. Yes. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. We say yes. Yes. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. We say yes. Alright, we are back again. So medyo madilim yung mukha namin kayo na para kaming si para na natulog. Ayaw, di ba? Alright, so sa ating mga brothers and sisters, paki-like at share po yung live streaming po natin sa afternoon ito, no? So para marami pa po makapanood sa ating live. And then also yung usapang RM natin mapapanood din sa ating YouTube channel. I-search nyo lang po Layahona Radio at saka makikita po niyo yung mga previous episode po natin dito po sa Layahona Radio. Ayan, so ngayon tatanungin natin tong isa sa bisita natin na bigatin na kung saan naging bigating leader din to doon sa mission. Pero before yan, tatanungin natin siya, so taga saan talaga yung originality niya na yung Villaleon, paano nagsimula yung history na nakapasok kayo sa simbahan ni Jesucristo? Question na ba to? Brief history lang. Brief history. Okay, the Villaleons are originally from Cebu. Mm-hmm. In fact, yung mga great-great-grandfathers namin is mayroong yung Villaleon Mansion sa likod ng Kapitolyo. Mm-hmm. We are actually related to that Villaleons in Cebu. Then my grandfather migrated dito sa Mindanao and then finally met my grandma. Tapos dito sila nag-settle down sa Mindanao. Then I was the first Villaleon sa family ko na mag-join sa church. Okay. Sa simbahan. So yung mga missionary dyan dati is yung mga Kano ba yun or mga Filipino pa during that time or mga Filipino na? I was just baptized 2006, 2007. Mm-hmm. Nabinyagan ako and then I served mission in 2007. So talaga parang bago pa lang during that time? Yes. Fresh na fresh ka pala noon, nung nakita tayo. Yes, oo. So fresh na fresh pa. Bagong member talaga ako. Actually, at first, I was hesitant na mag-serve ng mission just because wala pa akong masyadong alam when it comes to Book of Mormon, Doctrine and Covenants. So hesitant ako mag-mission kasi baka yan ang laging nagagamitin. Pero I am well versed pagdating sa Bible. Nagino. Pero during that time sa imong pagbunyag, naa ba kay nahirapan nga commitment na especially during missionary times, may mga weakness ka pa bago ka nabinyagan. Kasi sa atin pagtuturo sa atin lalo na word of wisdom at saka yung mga tattoo na meron ka bang challenge dun sa teaching nila nun? Well, actually, hindi talaga ako ang tinuturuan ng mga missionary during the time na nag-visit sila sa bahay. Okay. It was my cousin na nagbabakasyon sa amin. Mm-hmm. Siya talaga yung nag-invite ng mga missionary sa bahay. Mm-hmm. Unang-una siguro kasi yung isang missionary doon medyo may itsura. So, in-invite niya sa bahay. And then without us knowing, without having our permission na papasukin, which is kami mga iglesia, ang aming family talaga. Okay. So, yung pinsan ko na yun is a Catholic, tapos in-invite niya sa bahay, tapos tinuturuan sila, and then, it so happen na dumating siguro yung panahon na
na pauwi na siya, tapos wala nang maturuan ng mga missionary, and then ako yung nag-entertain sa kanila. It took me 6 months to investigate the church. Tagal-tagal din, no? 6 months din ako bago ako nag-join sa church. And in fact, yung challenge ko kasi doon sa mga missionaries is that the missionary who taught me the lesson is dili sila dili kayo educated na, which is karon no nga na may kining kuan requirement na at least kay graduate ng grade 12 bago mag-serve ng mission. Pero during that time, the missionary who taught me the lesson is kanang pag nagtanong ko, pag nag-question ko, dili sila katubag ba sa mga question during that dili time. Dili sila katubag. And in fact, they always bear their testimony, yung kanilang sincere na testimony, which is yun. Dili man po ko mag-question kay ila magpamatuod sila nga. Ano magpamatuod man mo nga dili man mo katubag. Dili mo dapat magpamatuod sa mga butang nga dili nang kabalo. Pero mga mo sila nga I know nga magitudlo sa inyo tinuod. So dili na ko mag-question. More in testimony lang. Tinuod yun no one question sincere testimony. Tinuod gid siya, no. So iba rin kasi yung estilo din ng iba, no. Kasi hindi sila sumasagot kasi yung pagsasagot siguro during that time is parang debate na. It will lead into contention probably. Kasi yung pinaka panahon. Kasi kapag sasagot na yan, mag-o-offer ka na naman ibang tanong. So sa mission siguro tinuro during sa kanila ano yung parang iwas debate ba? Mga to yung mga pan siguro nila, no. Then they leave me yung Book of Mormon. Binigyan nila ako ng Book of Mormon. Tapos nilagyan nila doon pangalan ko sa likod ng Book of Mormon. Tapos may message sila na basahin mo to at itanong sa Diyos kung totoo. Which is, sabi ko, mahilig talaga ako magbasa. No, mahilig ako magbasa. And then binasa ko without telling them na binasa ko yung book. And then hanggang sa dumating ako doon sa, every time na magpupunta sila sa bahay, binasa mo ba yung ano? Sabi ko, marami akong inasikaso actually. Pero without them telling na binabasa ko talaga yung book. Tapos I came across with Moroni nga, yung invitation na itanong sa Diyos kung totoo ba yung mensahe. This one time na naglilinis ako sa bahay, nakita ko lang sa ilalim ng kama ko yung book, which is puro na sa alikabok. Tapos meron pala dong nakalagay na bookmark yung sa mga missionary, nilagyan nila ng bookmark yung portion na I have to ask God. Tapos binasa ko yung verse na yon. Tapos may bilog pa yung verse. Binasa ko, tapos why not So I experiment upon the word of God. Ayun, na which is nagtanong ako, try kong lumuhod kasi yan yung bili nila. Try ko during that time dili na nagpunta ang mga missionary, dili na sila gapunta sa balay tungod kay probably they're trying to drop me out kasi hindi naman ako nagpa-progress. They think I'm not progressing kasi hindi ko naman sinasabi na nagbabasa ako ng Book of Mormon. Which is nung nagdasal ako, ito yung feeling na hanggang ngayon na pag sinasabi ko parang hanggang ngayon nafi-feel ko pa rin yung question, yung answer sa tanong ko na kung totoo ba yung mensahe na ito, which is with all my heart alam ko na yung tanong na yon, yung na sinagot ng Diyos sa akin, yung parang feeling na yung pinaka peaceful na pwedeng maramdaman ng isang tao na in just a minute parang nagbago yung magulong buhay mo, na parang nakaramdam ka ng peaceful ba sa imong kasing-kasing. Then I said, if I join this church, malaking skandalo kasi syempre I have to leave my church tapos mag-join ako sa simbahan, malaking skandalo. Well, I have to face the malaking pagbabago sa buhay na actually nung nakita ko yung missionary, I told them na I have to go to your church. I wanna go to your church. Tapos siyempre nagulat sila. Anong wadto makas? Meron ko dili siya progress. Then I told them na hey, the book that you na yung iniwan niyo sa aking libro, binabasa ko siya. Without you, hindi ko sinasabi sa inyo dahil ayoko nagbabalik-balik kayo dito sa bahay. Kasi
just because hindi niyo man nasasagot yung mga tanong ko. So, what's the purpose of the lesson kung yung mga lesson na yung mga question hindi niyo nasasagot. Pero grabe ba yung testimony? Kahit masasabi mong wala silang alam, pero pag nag-bear sila ng testimony, sobra yung testimony, wala ka nang maitatanong pa. Talagang yung no one dares to question. Parang kumbaga tinapos na nila yung question. Pag-ingon ako nga, elders, brother nga ang ko na, brother, unsay oras galing inyo ang simba sa Domingo? Patingin siya 9 a.m. Tapos actually, wala ko kaingon nga musimba ko. Wala pa gika. During that time, nung Sunday na yun, nag-appear na lang ko dito sa church. Tapos, sobrang nagulat sila. And then, even yung branch president, actually, nalipay po siya. Kay gaadto po siya sa balay with the missionary, working with the missionary. Nalipay siya nung nakita ko niya dito. Then, nagtuloy-tuloy hanggang sa nabinyagan. Ayun. Napakagandang conversion, no? Yung history conversion ni Brother John. So, napakagandang istorya po, brothers. Lahat tayo, no, as member, meron talaga tayong kanya-kanyang conversion sa napunta tayo sa simbahan at saka napakagandang pakinggan po yun, yung mga story na yan. So, nagpapasalamat tayo sa bisita natin ngayon kasi sa sobrang busy po niya ay nagka-time pa rin po siya na pumunta dito sa ating programa. You know? Did you just na good na? Sa mukha. Ayaw, di ba? Right, so mamaya po, brothers and sisters, yun nga, no, a brief history yun sa kanyang conversion time, no, kung paano nagsimula yung pagiging member niya. Mamaya po sa ating pagbabalik ay tatanungin natin siya yung about na naman sa mission experience niya doon sa Quezon City. So mamaya po yan sa ating pagbabalik. Yes. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Nanunukan. Hi, brothers and sisters. Ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Tunog lokal. Hop out of bed in the morning, feeling so fine. Wearing a smile so wide I could barely fit it on my face. Hop to the street and I'm vibing, I got this shine. From this spirit inside me that could blast me off to outer space. You make me feel good. There ain't no other way. I can try to explain it, rewrite or rephrase it. You just make me feel good. From my head to my feet, and through my fingertips, I sing it off of my lips, just as I should. You make me feel good. Everybody's got days you can't catch a break. No matter how hard you try, you just keep getting pounded to a pulp. But I still stand on amazed at what you can make out of the mess that is my life, especially when I'm needing you most. You make me feel good. There ain't no other way. I can try to explain it, rewrite or
Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. We're back, brothers and sisters, sa ating usapang araw. And kasama niyo pa rin po si DJ Jazz at syempre yung guest po natin na pinakabigatin, Brother John Villalama. Kaya na po, brothers and sisters, ay napag-usapan natin yung history ng conversion story ni Brother John, no? Regarding sa history niya kung paano sila nakapunta sa simbahan. Ngayon, magtanong tayo sa kanya yung konting experience din na pwede niya ma-share sa atin dito no, on air. Yung mission experience na hindi niya makalimutan. Alam ko marami itong experience pero kahit isa lang na conversion din na nakapil sa kanya na yung simbahan talaga ay totoo. One experience lang at makakatulong yun sa atin. Ano yung mga experience yun? So, good experience? Good experience pwede. Pero kung bad experience pwede rin kung i-share mo. At saka nakatulong din sa'yo yung bad experience yun na natuto ka. Actually, most of the missionaries naman, we have the good side and the bad side. A little bit of bad side, mas marami ang good side. Kasi ito yung, serving a mission, ito yung time na mas mahimot ang mas maduol kay Hesus Kristo sa atong kinabuhi. Correct me if I'm wrong, ang atong mission life, muna ang time nga mas duol kay ta kay Jesus Christ kaysa sa bago ta nag-mission or after ng atong mission. Kasi syempre ikaw naman kada adlaw puro Biblia gimong puro Jesus Christ ang imong study ka ng study no? Puro Jesus Christ ang imong itudlo sa mga tao. Di mo kamuduol sa Ginoo ana. Pero napoy mga simpleng kapasawayan, no? So, do yung isa sa mga natutunan ko is yung sa mission kini bang imuhang yung first 6 months is hard. Yung first 6 months good kasi muna yung pinakang lisod nga mga panahon nga murag diya nga time nga naa diha ang mga kanang mga kuan ka, mamiss ni mong pamilya, mamiss ni mong imuhang lugar, mamiss ni mo imong bukid kung imong mais dito basta sang gion na. So di mo na imong mga una no pero after 6 months pag natapos naman ang 6 months tuloy-tuloy na yun. Pero yung mga experience na gusto nga dili na ko malimtan is doon napakadaghan man na experience. Daghan gikay gid. Pero yung isa sa mga sukatan ko kasi sa pagwo-work noon sa mission is that I never stop working kung wala ko'y ma-experience na miracle sa isa ka adlaw. So, nadyo miracle sa isa ka adlaw nga work nimo sa field. Nadyo kay na miracle nga giandam si Jesus Christ imo. And I never stop working hanggat dili na ako may witness ka ng miracle. Miracle of the day. So muna sukatan ako. All my companions sabihin ako in each day na miracle nga gihatag sa giandam si Jesus Christ sa tuwa. So dili ta mag-stop og work kung dili na ta ma-experience ang miracle. I mean, daghang miracle sa mission. Like na yung mga tao nga giandam sa imo si Jesus Christ, pagtanaw pa lang nimo daan sa tao, makita na nimo nga murag kini mang mga tawana ang murag okay man nga mga tao nga murag magiandam ba. Well, to tell you honestly, no, Brother Jazz, Brother DJ Jazz, no, na nag-mission ko tungod kay na ako'y panaginip sa nung bago ko nung na-member ko na ako'y murag kuan ba damgo nga murag na bagabag ko sa damgo ba sa meaning. So it was when yung during the time na siguro mga 1 month na nabunyagan ko sa simbahan, nagdamgo ko nga na ako sa tubig. Tapos gipalibutan ko mga puti nga mga sanina. So wala ko kabalog unsay meaning sa damgo ante ana ang ako ang district president. It was President Ponzalan during his time, patay na siya karon. Yun siya nga, you have to go on a mission kasi katong mga tao nga nasa imuhang circle, sila yung naghulat nimo sa mission. And it grabe gyud yung miracle kasi most of their faces murag maaninag nako ba. Most of their faces murag naaninag nako and ko'y trabaho so dili ko unta mag-serve og mission kay besides nga wa man sweldo unsa man pud diha nga sayang na ko sa kong panahon nga apat kada maghadlokan ba murag assign man lang tatong na manluba manluba nga area ba no hadlok kayo hadlok na so
mo tayo akong agam-agam kasi siyempre bago pa lang pud ko nga member. So having said na yun nga mag-mission, prepare pa tag ginagmay nga financial para makapag-serve og mission. And then it was when naano ko sa mission kanang mga tao nga usahay nga akong ma-met ba nako. Murag pag nakita nako ang ilang nawong, mag-flash gali sa akong nauna nga kini usa ni sa naa sa circle. Binyagan ko talaga yun. Okay no. Ayun yung isa sa mga kwan ko. And isa ka experience na gusto na ko i-share. It was Brother Jerome, no? Jerome de la Cruz of Sumulong first. I don't know if it's first ward or second ward. I was assigned there. No, during sa halos mga katapusan ng mission ko. Na Brother Jerome was nagsisimba sa simbahan. 14 years 14 years siyang nagsisimba sa simbahan. Tagal na. Primary pa lang siya, nagsimba na siya sa simbahan. Tapos hangtod sa nag-youth na siya, nagsimba gyapon siya sa church. In fact, mostly sa iyang mga barkada is member sa simbahan. Pero dili siya member. Uy. Oo, tungod kay ang iyang mama, iyang papa, mga born again sila. Atong mga kapatid natin sa born again, no. Dili gusto ang iyang mamagpapa nga mulahi siya og simbahan. Tungod kay syempre batanon pa siya. Kailangan mag-ginaog ka ng permission from the parents. So ang nahitabo nung pagsimba nako dito, actually kini si President De La Mar nga MTC President karon. Ang request kay nako President, napa ko yung mga few souls na kinahanglan bunyagan, na kinahanglan i-assign ko nimo sa area nga naa na mga baptismal date. Kay siyempre, na ako'y goal sa mission nga kinahanglan mabunyagan ako ni mga tawana, dagan kay sila. So, kulang pa lang kog mga pila na lang ka mga souls aron makompleto na ang katong nasa circle nga akong bunyagan. Gi-assign pa jud ko bay sa walay baptismal date, sumulong. Unya gaway-away ang mga gaway-away ang mga missionary og member. Ato na time. Ato nga time. So dito pa jud ko gi-assign. So ngayon wow, dire pa jud ko gi-assign. Wala investigator actually wala gasimba. No investigator at church, no? At wala baptismal date. So dito pa jud nga gi-assign. Pero it was when nakita ko si Brother Jerome. Nung pagtanaw na ko si ihang nawong, actually I know na dili siya member. Kasi siya yung pinakaklarong nakita ko ang nawong nga kining tawhana, kining bataan dili ni siya member kay naani dito sa circle, naani sa ako ang damgo. So ako siyang gi-approach, akong giingnan, brother, anong reason nga dili ka member? So ning insay-say sa kuha nganong actually yung mga ubang youth, elder, first day nimo karon nganong nakabalo ka nga dili siya member? So andin giingnan ako nga na-sense lang nako nga murag dili pa siya member. So, pero syempre, sacred yung experience pala sa ko, dili ko kinahanglan i-share during that time. So, matong giingon nga ako ang mga parent, dili mo sugot nga mag-member ko. Okay ra sila nga magsimba ko dili sa simbahan, pero dili sila masugot nga mag-member ko tungod kay ayaw nila na malahi ko og simbahan. So, I have to ako gayong goal, I have to face yung parent niya. Kinahanglan ba istorya na ko ang parent nganong dili niya mabunyagan. So, siyempre fasting. Ako dili ko hilig mag-fasting sa mission. Kana ko mag-fasting sa mission. To tell you honestly, usap ko na sa akong challenge no kay kabalo ka mga heavy gut dali tagutumon. Dili ko kay ka-continue actually kanang fasting no kay gahatag tag fast offering sa perme. Pero kanang fasting gid mag-challenge gyud na challenging fasting. Ayaw di ma. Pero katong time I have to fast kasi I have to convince yung parent na kung anong dili siya ma-member. Alam mo during that time, so sobrang guided ng Holy Ghost. Kasi pag face na ko sa iyang mama, ang iyang mama lang gakuan ko sa kong kamot nga mag-shake hands. Ang iyang mama lang gatutok lang gid sa kuha nga. Marabag tutok marag sagpaon mo siguro kanila. Ganun na mo dire kay actually dili gadto ang missionaries ilang balay. Okay. Kasi missionaries are prohibited nga mosulod dito sa ilang balay. So during that time tapos siguro yatira isog kinito na kan mo gini ani dire. Ayaw di ma. Lihay ka kasi masagpaon daw. Okay. Pero pagkataon nako ningon siya nga ay kumusta po kayo sister paila-ila ako si Elder Villalon tapos sister anak ko dayon na ako mensahe nimo
Tapos tanaw sa kuha. Na ako diri gipadala ko ni Hesus Kristo aron bunyagan ang imong anak nga si Jerome. Aron mahimo siyang membro sa simbahan ni Hesus Kristo. So, mo na akong purpose nga nang gi-assign ko diri sa Ginoo. Ang iyang mama murag gatanaw sa kuha murag gatulo ang luha. Kay ana din iyang mama nga murag mo na gini time nga si Jerome nga may member na siguro sa inyong simbahan kay actually sa una gamay pa na siya kayo magkuyog-kuyog na siya atong iyang mga barkada magsimba di sa inyong simbahan. Antod karon youth naman lang. Pero murag time na po din niya nga maghimo na siyang member sa simbahan. And then schedule na bunyag kay. Schedule na yun. Dugayon marag bunyag nga pila na katuig nga simba. 14 years nang nagsimba unya. Bunyag na lang jay kulang. Moto nga schedule na lang bunya ay baptismal interview. Pasar kayo baptismal interview. And in fact, I'm grateful na si Brother Jerome nung nag-testify siya. Walay bisan isa nga member during that time sa congregation nung nag-testify siya kasi pinag-testimony siya nung Sunday during the confirmation. Walay bisan isang mata nga walay luha. Okay. Kasi syempre natouch sila kay sa dugay nga panahon nga nagsimba siya sa simbahan at lang nga time nga mo siyang member. And in fact, miracle works in the mission field. Grabe no, ang tagal na no. Nadyo mga souls nga gi-prepare sa imuha. And in fact, dili sila mabunyagan kung dili ka madto. Dili ka mag-serve. No, so yung tanong ni Brother Jerome, yun yung time niya. Yun yung time to harvest. In fact, nag-RM na siya ngayon din. Nag-serve din siya ng mission. Asan yata siya dito sa Butuan Mission. Yun, sayang, hindi na napunta dito sa Cagayan de Oro. Magkikita sa... Ay, na pala. Sana all. 5 years ago. 5 years ago. Tagal na siya ng RM. Sa muka. Ayun na napakagandang story experience ni Brother John Villalon, no? Yung mission experience niya sa panahon doon sa Quezon City Mission. Murong yun kung hindi ka ano siya Antipolo zone siya. Okay. Marikina zone siya belong during that time. Pero ngayon is Antipolo Mission na. Antipolo Mission na. So hindi ako nasa ng Antipolo malapit siya sa SM. Caloocan lang ako Ayaw, di ma. Sabi nila kalokohan daw, Caloocan. Sa mga para side. Ayaw, di ma. Sa panghuli ko pa yan ba? Nasign ako doon ni President President Ho Ching sa Caloocan talaga na apat talaga yung word na pinaano niya sa akin. Grabe ha? Oo, 4 talaga kasi walang missionary. Kulang during the time 2009 August or July. Kulang yung missionary numbers daw. Walang pumapasok ng mission tapos maraming umuwi. Okay. It happens. Nangyari yun. It happens at the mission. So ang ginawa ni President Ho Ching, sabi niya, out talaga yung iba. Sabi niya, Elder Susimo, you're holding 4 wards diya karon sa Caloocan. What? Pero same chapel. Iba-ibang chapel. Iba-ibang chapel? Iba-ibang chapel. Bigid lang Ayaw, di ma. Ang akong companion during that time, sa mission na ako na pauwi na pagwato, mga 3 months na lang, I think, kay Sitar Bena. So sinabi niya, you do all your best. You do all your best kala ng mga words kasi walang mission, kulang ang mga missionaries. Pero usually pag nanginana nga mga pinupull out ang area tapos pinapahandle sa iyo napakaraming area, they usually is I trust yet ang mission president. Naabi ito. It's a blessing na pagkatiwalaan ng ganung area. Pero sa ako kasi two wards, Tanay and Morong. Nag-handle ko during siguro mga district leader ko during that time na ako nag-handle ng Tanay at Morong. So, kasi pinalot siya na funga sa area. Mga pasaway yun. Pasaway. Pero katulad time ba? Hindi pasaway si funga. Sa mukha. Live pala to. Ayaw, di ma. Sana all. Hindi ka to ba? Siya kay kwatuha. Upat ka kung saan na lang naman nagsimba. Okay. Magkuhan ba? Visit. And as person, just do your best. Kung kamo ni bala ni Elder Tabila kung saan na nina. Wala na ko ka, balog, Elder Funga, no? Wala ko ka kuha niya. Ano to siya, naminyo na po to? Buhit pa ba itong mata? Ayaw, di ma. Ayan po, so brothers and sisters, mamaya sa ating pagbalik, pag-usapan natin yung adjustment and challenges sa pagiging RM. Ito na. Kung ano yung mga nabibigatan at saan siya masyadong nabibigatan sa mga experience sa uyab ba, pagpangligaw, or sa paghahanap ng trabaho, or ano kaya? Mamaya. Or sa timbang. Or sa timbang. Mamaya sa ating pagbabalik.
Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Nanuglukan. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Nanuglukan. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. And we are back, brothers and sisters, no, sa usapang aring kasama niyo rin po si DJ Jazz, ang ating bisita ngayon si Brother John Villaluna. Maraming salamat po sa mga brothers and sisters na nanonood po sa ating live po ngayon. Paki-like at share po yung ating live streaming. And then also yung usapang RM po ay makikita nyo po sa ating, makikita nyo rin yung ating streaming through ma-replay po, no? Pwede nyo papanood replay sa YouTube natin, Layahona Radio. So maraming salamat sa ating mga subscriber po. Nasa magtutuki na po tayo. Sana all. Hopefully, magiging 1K na tayo, no? Susunod na po. Sana. Alright, so ngayon, balik tayo ngayon sa ating guest ngayon. Yung pagiging RM, natanggal na yung name tag. Wala na, tapos na. You do your best, buong 2 years na yan. So pinakita mo lahat yung best mo doon. So ngayon sa pagiging RM, ano yung mga challenges sa first day, 6 months, 1 year, ano yung mga challenges na yun? Pwede mo ma-share ngayon sa atin. Well, dangag challenge na ang kinabuhi nga returned missionary. In the first place, ang advice kasi especially sa tuwa sa mission president, dapat within 6 months before we go home, we have yung mga goals na. Dapat may mga goals na tayo. Manatay mga plans ang sa atong himon sa kinabuhi. Mo gina kasagarang advice sa tuwa sa mission president, which is na just because of that nahimo tan trangki. No, ayaw di ma advice wa kay pauli naman imong mindset. Pero ako wala na ko na feel by nga na trangki ko nga magpauli nga pauli ay na. Pero I followed the counsel of President De La Mar na during that time kasi I served Ho Ching and De La Mar man, both mission president. And then ako kasi is goal driven ko na tao. Pag na ako'y goal, kailangan ako workout nga masunod. Pero 6 months bago ko nag-ulit sa mission, ang ako yung goal is within 6 months I have to get married. Ayun, no? Kasi dili pwede nga magpabilin ta nga kuan ba, pabilin tang ulit taong guwa. Ulit taong. Pila edad mo na? Ilang taon ka na? I was baptized 24 years old na. Okay. In fact, yung mission paper ko na nakabutang urgent. 27 na ba ito sa una? Pwede yung mag-serve ng mission. So, 24, pila na lang ka year. No, dawig makuan pa. Makakuan pagbalo. Ayaw, di ba? Pagbalo. Yun na, di na makaserve yung mission. So, urgent, nakabutang ako ang mission paper. So, yung yung challenges lang syempre is marakag na blank ma. Kaya maulit tag gikan og mission. Wala ta mablanko unsa man ato ang mga sumitong imuon ani no. Pero ako kasi 6 months bago ko naguli sa mission, ang ako yung clear nga direction is to get married. I have to find a companion kasi mabatay uyab. Tinuod na siya. Batay uyab. Ako uyab sa kuan sa ako uyab nga nabilin. So you have to find a jowa para mahimo na akong eternal companion. You know. So pagabot na ako, searching na. Ako may Facebook during that time. Searching na. So atin og mga YSA, karon mangita. Pero actually, ang usa sa mga
sister missionary nga ako ang gi-court is si Sister Hoss. Ayun, Uy, dunggan ni Sister Hoss. Hello, Sister Hoss. Ayaw, di ba? Sister Hoss mong God is hindi pa siya tapos sa pag-aaral. So, Ayun, nag-uyab me for a while. Tapos ang iyang gusto is maghuman siya sa eskwela. Kaya tungod kay gusto niya sa diya nga iya sang goal nga iyang i-prove sa iyang mamagpapa nga nagito siya mission, wala niya gihuman yung eskwela, so iyang yung humanon ang iyang pag-eskwela. So pero ang ako magali kay di man masunod akong goal nga within 6 months maminyo. So basig di na pa din ako maminyo kay matiguang na. So munang ako yung gikuan nga gi-push ginako akong goal. So in 6 months time kana gyud mga siguro mga 3 months mo ginay time nga busy kay ko sa pagpangitag bayi nga yan bayi ta kay og laki di man ta mosanay. Sabok. So Ayaw, di ba? ang ako yung gikuan, ang ako yung gi-workout is to find yung my better half. Tapos in fact, ang akong naasawa dili mi uyab. Dili mi uyab ni sister. Okay. So, nako yung mga uyab pero di man sila magigminyo nako kay magkuan pa man sila na pa may goal silang kinabuhi po. Magsumpaki man among goal. So, kini nakita nako actually yung ako ang nahimong asawa, business partners mi nung pag-uli na kog mission nanlan matag kwarta ka matay may support siyempre ngita iti kag kwarta sa akong gikuan is maghimo ko og kaning maghimo ko katong mga liquid soap ba liquid soap Downy tapos katong detergent soap nga pang hugas plato naman ko yung mga iyaan sa among lugar nga na yung mga restaurant apo ko daghang kaila nga na yung mga restaurant ako ga-supply sila sa ila og mga detergent nga panghugas og plato. Sumuta akong isa sa mga negosyo tapos baligya pa ko og hypo. Ilado kay ko ng mga hypo sa wala pa na nisikat ng kanang mupay pagboom ng hypo ng sa iligan. Pagboom. Ika na nang maligya na kana. Maligya na ko ana. Nag-supplier na ko ana. Gyapon sa iligan gyapon gikuha kaya kung uyuan lagi is naman siya tracking. Magkuan man kini naman siya tracking. So magpadala ra ko at least wala po kayo bayad para sa kuan. Halin kayo. Pero siyempre, namatay goal. Igid pwede nga di ta mo purso sa tong goal. So, mo to nga adto kog Manila. And then wala mo uyab nga mo yes I do. Napay mga plano. Napay mga plano. So, napa sila yung mga kagalingon sa mga plano. Ito nga akong ini si Sister Legaspi akong gi-invite ko sister business partner man gid ta murag dugay-dugay naman ta nag-business partner atutag temple pero siya kabalo nga unsay plano nako atutag temple ako sa ngina mag-session ta ayos pa jud gaybay kay pag session ako dito during sa session ang nag-act as Heavenly Father ako pa yung kuan investigator ako ang nabunyagan mama ang nag-act as Heavenly Father mo to nga during that time pag kano ko kaila man jud ko tingog aning naa sa likod sa kortina ay kaila man jud ko ani pag sulod nako tan-aw di ko sa naong kaila ko bay kay kahila ko kay ako ang nabunyagan ang ga-initiate sa ko aga-act as Heavenly Father so grateful kayo ko in my end no masalamatan kay ko sa Dios nga mura ba gibali ako siyang gi-invite nga mahimo siyang member sa church tapos it so happen nga siya ang ga-act as heaven siya da ga-act sa initiatory nga mag-welcome nako sa kuan sa celestial room and then dito sa celestial room dito ko ga-propose ka sister yun pala yun ana din ko sa iya ako pangutana nimo ba siya Chaman. Pakit-cute. Ay, jala. Sana all. Gusto business partner magid ta. Nya kay ato na lang ning dayonon og dili lang pag negosyo. Will you marry me? I want to marry you. Actually, nabagod po yung nag-advise ako ang the right woman nga imuhang gusto pakaslan dito kung mag-propose ka sa temple, yun yung right place. Tinood yun. The right woman, the right time, na RM ka na, and the right place is yung temple. Dapat yung temple sa temple.
usa ka sagradong lugar, no? A heaven on earth, which is dito ko nagpropose iya, a good woman daw and a worthy woman will not say no. You know. Nandyan ka na naman. During that time. So, nung nag-propose ko siya, angkon yun ako yung yes. Matamis Nako kayo, na, oo. matamis na. Nandyan ka na naman. Diretso na yun. Wala eh. Diretso na yun. Schedule din mo. Schedule like kasal, oh. Oh, grabe no. Workout na yun ang kasal. Pero, grateful ko kay during that time na wala pa ko'y permanente nga trabaho. Wadyo ko'y trabaho sa palaktod nga pagkasulti during that time. Si sister, kuwan siya, kining nasa sa call center. Actually, okay. 9 years nasa sa call center during that time. And, napo siya position, nako po siya sweldo, regular okay. na pod, no. Timingan na gid pod. Na timingan, no. Dito ra pod ta kay. Bang 3 years bi ako. Nagkinasal me, tapos after 3 years pa ko nagtrabaho na, nagtuloy-tuloy na dayon. Tuloy-tuloy na dayon. So para nag-balance kayo, siya muna, karang ganyan, no? Ako mo ako niyayo sa balay. Yung mga anak, ako yung nakatabang, manlabak ko, manglimpyog balay, magluto. Ako tanan. Ganyan yan eh. Kasi husband and wife should go together, no, brothers and sisters. Dili pwede nga ang imo lang asawa mo trabaho. Kung gatrabaho man yung mga asawa, ang babae, dapat laki, ikaw, lalay pug ka. Lalay sa panginahanglanon sa pamilya. Di kay, dito ra ka, golf kag baso. Ayaw, di ma. Sana Kaya all. klase ng bana. Ang ngayon ng kwan, tab-taba. Joke. Ayaw, di ma. Sana Husband and all. wife should go together man. Tinood na siya, no? Sa hirap at ginahawa, no? Oo. Narinig mo talaga yung tamis na sinabing, yes. Nandyan ka na Ayun, no? Pa sugar ba? Tamis pa sa sugar. Nandyan ka na naman. Alright, so brothers and sisters, maraming salamat po, no, sa ating mga brothers and sisters na nanood po sa ating live streaming po ngayon. At saka sa ating bisita, yung guest po natin, si John, Brother John, no? Napakasarap, no? Yung buhay niya, yung pag-uwi niya. Kasi yung goal niya talaga is maghanap ng makakasama. Pero si sister ba RM, no, di ba? Yes, RM siya during that time. Kuy, ayos, no? So, She served Naga City. So, She served Naga ito yung kadalasan tinatanong. Itanong ko lang din sa'yo. Yung musika kasi kapag RM ka, halimbawa babae, lalaki, no? Kung return missionary ka, nagmamain ba sa'yo or importante ba sa'yo yung RM yung mapangasawa mo? Kasi alam ko na ngayon, RM yan eh. Pero during that time, inisip mo ba na kailangan maging asawa ko is RM? Or kailangan yung asawa ko, kahit hindi RM, pwede na? No. Actually, it's not part of the plan. Hindi rin part ng goal ko na kailangan RM siya. Ayun. Kasi ang requirement is a worthy woman. Yun. A current temple recommend holder. Yan talaga ang hanapin mo. Kasi daghan mang member nga magtong it's gapon. Basinog Ayaw, di ma. daghan nga Sana member nga all. pasaway ba, no? Nagid, oo. Sa other term pa na sa mga Amerikano is kana Mormon Jack nila kung tawagin nga. LDS lag Domingo. Ayaw, di ma. Pero you have to find the right woman, of course. Return missionary or dili ga mission kasi dili man requirement pod sa bayan na mag-serve sila mission, no. Pero kung ako'y panguntanon, much better kung return missionary si sister. Tungod kay daghan part sa akong kinabuhi nga kung dili RM ang akong asawa, probably basin og backslide pa mi sa simbahan. No, basin og magkuan pa mi, ma-inactive pa mi kadyot, madugay wa ka. Pero since return missionary sa si sister, daghan yun, pero i-read na gini mo imong white handbook, ma-prepare gini mo imong Ayaw, di ma. ang imong asawa. Diha may mga magbinisahe gid mo og kanang kuan handbook of instruction. Binasahe. Magunay-unay na ba? Hala, sige, basahin mo dito sa page 19. Ayaw, di ma. So thank you na marami, no, sa ating bisita ngayon. Napakagandang istorya, no, na sinishare niya sa atin dito, binahagi po sa atin dito sa Usapang RM, no. So iba't ibang experience, no. Nasa 8 episode na po tayo, brothers and sisters, no. So sobrang saya ng ating episode po, no, sa bawat experience na sinabi dito sa ating mga bisita. So thank you kay Brad. Actually kani siya, ka-mission gid ni. Grabe ni ka pan gini, kugihan gini dito sa mission gid. Wala ni problema. Di man ni siya gid debate po. Ayaw, di ma.
Time debate kayo. Bawal ang debate, Na portion sa imong pagiging missionary nga, you answer questions, pero not to the point na to create contention. Ayun. Kasi yun yung importante. Kasi dili man sad pwedeng kung magngutana ang investigator, well ikaw, mahibawan man nimo kung matinudaanon ang iyang pangutana, or iharabang gitestingan ang imuhang kahibalo na may mga investigator god yung nana. Pero if ever kung ma-find out nimo nga murag gitestingan rin ang imong kahibalo, mag-bear na lang kag testimony, di na mag-question. Tinood na siya. Honestly speaking. Alright, so thank you po na marami. So, Brother John Villalon sa kanyang binigay sa atin na time dito po sa ating programa. At sa ating mga brothers and sisters, paki-like at share po ulit sa ating live streaming sa gabing ito. So sa ating mga brothers and sisters, maraming salamat. Sa susunod po na Saturday, sa Usapang RM pa rin po, kasama niyo pa rin po si DJ Jazz. Bye-bye! Before yan, baka meron kang i-shoutout. Meron ka bang i-shoutout? Meron kang dyan, mga sabihin na mga, baka may vlog ka or plug mo na. Wala ko kailangan i-plug. Pero siguro i-shoutout na ko kung misis nasa balay. Mga ko nga nasa Malaysia. Ayun So, I'll be back next week. Sa Malaysia, balik ka doon sa Malaysia. Sarap ng buhay talaga, pag mga ganyan. Ayaw, di ba? Thank you na marami. Bye-bye po, brothers and sisters. Ito pa rin po si DJ Jazz. Dito lang sa programang Usapang RM. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Leia Honor Radio. Teach me to walk in the light of His love. Teach me to pray to my Father above. Teach me to know of the things that are right. Teach me to walk in the light. Father in heaven, we thank Thee this day for loving guidance to show us the way. Grateful we praise Thee with songs of delight. Gladly we'll walk in the light. Brothers and sisters, thank you so much for joining in on this video. I'd just like to share with you a quick scripture. It's in John chapter 14, verse 6, and it reads, Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. And I can promise you that as you take these steps to come to know your Savior, you will know the way, and you will walk where He has walked. Message just down below, or tag someone who is in need, who needs to know of Christ. Thank you again. God bless.